あの大きな石像、手が動きません。私たちのことを見てたんです。みんなってば。少し。生きていたたまえか。彼を離す前に。Gaano nga ba kadominante si Jinwoo kapag ito ay nakipaglaban ng one-on-one gamit ang kanyang tunay na kapangyarihan? Dahil sa episode na ito, ay masasaksihan natin ang hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo laban sa isa na mapapaisip ka talaga kung paano tatalunin ng isang Song Jinwoo ng solo leveling na parang Ryumin-suko na lang kung mag-isip itong ating bida. Samantalang tinititigan lang ni Jinwoo si Baekhyun-ho at hindi na nakapagsalita pa, na ipinakitang kaya niyang manindak ng isang S-rank hunter at hindi siya kayang utusan ito. At ang bagong napakalakas na karakter na makikilala natin sa episode na ito. Nagsimula ang episode na ito sa isang napakainit na laban sa pagitan ni Igris at ng boss ng mga Yaki, habang hinahawakan ni Jinwoo si Kim Chul upang i-extract para gawing Shadow Army. Tagumpay itong na-extract ni Jinwoo at napansin niyang parang lumalaki ata itong si Kim Chul. Tinanong siya kung ano ang ipapangalan niya sa bagong Shadow Soldier. Naisip niya ang pangalang Kim Chul, subalit ang ibig sabihin pala ng Chul ay isang iron, kaya pinangalanan niya itong si Iron. Nagawang madestroy ni Baroka si Igris at sinabing mag-focus daw itong si Jinwoo sa kanya at huwag madistract sa iba dahil hindi sapat ang ibinigay nitong kalaban. Sagot naman ng ating bida na syempre hindi siya na-distract. Nag-activate ng taunting cry skills itong si Iron, kaya mas lalong ikinatuwa ng Yaki boss ang laban dahil mayroon na naman siyang makakaharap na kakaibang kalaban at uunahin daw niya ito. Kaagad umatake si Baroka kay Iron at nagawa niya itong madepensahan gamit ang malaking shield at nag-counter naman si Iron ng atake gamit ang malaking palapol. Subalit madali lang itong naiwasan ni Baroka at lumipat sa likod ni Iron. Natawa si Baroka dahil masyado daw mabagal kumilos ang bagong Shadow Soldier ni Jinwoo, habang si Igris ay muli nang nakabalik at kumaatake na ito galing sa itaas. Samantalang si Jinwoo ay naghanda na rin for ground attack upang masabayan si Igris at sinabing mabagal pala ha. Subukan natin ang tatlo laban sa isa. Kaya sobrang intense na nga talaga ang laban na ito mga lods. Habang si Sung-ai at ang birang hunter na si Heejin ay nagulat sa init na malaban. Nagtanong si Sung-ai kung lahat ng hunter ganito ba makipaglaban. Sagot naman ni Heejin na kung ganito pala hindi na niya kinuha ang kanyang hunter license. Hindi pa daw niya nakita ang mga ganitong klaseng eksena. Habang ang dalawang sirang hunter ay napatanong sa kanilang sarili kung nananaginip lang ba sila. Ang sumunod na eksena ay pinakitang naghanda na nga itong si Igris ng napakatindi na atake gamit ang longsword at muntikan nang mahagip si Baroka sa bilis ni Igris. Subalit hindi niya napansin si Jinwoo na nasa kanyang likod, nagtatako gamit ang steel, kaya nasaksak ito sa balikat at kaagad na activate ang special effect ng Rakasa Dagger, ang bleed at paralyze. Dumistansya ang ating bida pagkatapos niya itong matamaan, habang na-cancel ang effect ng Rakasa Dagger dahil sa high resistance ni Baroka at sinabing, isa daw basura itong si Jinwoo. Tugon naman ang ating bida na wala siya sa posisyon para sabihin yan, at tumingin daw ito sa kanyang paligid. Napansin ni Baroka na ubos na ang kanyang mga kasamahang Yaki, at mas lalong nag-init ang ulo nito, at sinabing uubusin niya ang mga Shadow Soldier sa pamamagitan ng pagpatay kay Jinwoo, kaya kaagad ditong sumalapay sa ating bida. Kinuha ni Jinwoo ang Night Killer Dagger at ibinato ito kay Baroka, samantalang madali lang itong naiwasan ni Baroka at minaliit ang ginawa ni Jinwoo. Ginamit ni Jinwoo ang Dominator Touch upang kontrolin ang Night Killer Dagger pabalik kay Baroka. Kaagad ditong nablock ni Baroka at makikitang gulat na gulat ito sa ginawang pagkontrol ni Jinwoo sa dagger. Hindi napansin ni Baroka na nasa likod pala niya si Iron at bigla siya nitong niyakap upang hindi makagalaw. Habang ang tatlong Shadow Magician ay nag-unleash ng Flame Magic towards Baroka at Iron at gumawa nga ito ng napakalakas na pagsabog.
Makikitang nakatayo pa si Iron, pagkatapos biglang nagwala si Baroka at nagawa niyang ma-destroy si Iron sa pamamagitan ng pag-release ng napakalakas na aura. Sa sobrang galit at sinabing papatayin daw niya ang lahat na nandito. Ngunit bigla niyang naramdaman ang hindi makikitang saksak sa tagiliran. Hindi niya napansin si Jinwoo na nasa harap pala niya sa tindi ng kanyang pagwawala. Gulat na gulat si Baroka nang unti-unti niyang nakita si Jinwoo sa harap nang nag-ando ito ng kanyang stealth. Nagawa pang mahawapan ni Baroka ang kamay ni Jinwoo subalit hinampas ito ni Iron gamit ang malaking maso. Sinabi ni Jinwoo na ito na ang katapusan. At official na rin sinabi ng system na patay na ang Yaki Boss at nag-level up ng 2 beses ang ating bida. Pinagpawisan ng mga Lorok Hunter sa sobrang intense ng laban, habang si Iron ay nag-enjoy pa ata sa paghampas ng katawan ni Baroka. Kaya napagtanto ni Jinwoo na sa kabila ng pagiging shadow ni Kim Chul ay nananatili pa rin itong tanga. Bumukas ang gate at masaya ang lahat dahil makakauwi na sila ng ligtas. Nagpaiwan muna si Jinwoo ng saglit para planong i-extract ang Yaki Boss upang gawing shadow soldier. Ang sumunod na panel ay napansin ni Sangmen na unti-unti nang naging kulay blue ang red gate at official na nga itong nagbukas. Nakita nila ang mga hunter na palabas na sa gate kaya napagtanto nilang nagawang maklear ng White Tiger Guild Hunter ang dungeon. Natuwa si Yunho dahil akala niyang napagtagumpayan ni Kim Chul ang pag-clear ng dungeon, habang nakikita niyang umiiyak ang kanyang mga hunter sa takot nang napalabas ito sa gate at huli na ngang lumabas itong si Jinwoo at Sung-ai. Samantalang si Sangmen ay masaya dahil parang na-prove niya na tama ang kanyang hinala ay Jinwoo. Naglaho ang gate at 5 hunter lang ang nakasurvive. Hinanap nila kung nasaan si Kim Chul at kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala si Yunho na mga Lorong Hunter lang ang nakasurvive at isang B-rank lamang ang naiwan. Sinabi ni Jinwoo kay Sung-ai na ihahatid niya ito pauwi at narinig naman ito ni Yunho. Hinawakan ni Yunho ang balikat ni Jinwoo dahil gusto nitong makipag-usap ng saglit. Subalit, tinapik lang nito ni Jinwoo ang kamay ni Yunho at sinabing pagod siya, gusto na niyang umuwi at doon na lang sa guild member magtanong. Nakaramdam ng insulto si Yunho at sinabing hindi daw ito isang request. Siya ang guildmaster ng White Tiger, kaya may karapatan siyang mag-demand ng utos. Galit na sinabi ni Yunho na nawalan sila ng 9 na guild member sa insidenteng ito, kaya bilang guildmaster, may karapatan siyang magtanong. Sagot naman ni Jinwoo na wala siyang pake. Iniligtas niya ang 3 naiwang member kaya dapat pa nga itong magpasalamat sa kanya. Habang ipinakita ng ating bida na hindi siya nasisindak sa isang Esrang Hunter sa talas ng kanyang pagtitig kay Yunho. Nagkasalubong ang kanilang mapanindak na mata at narealize ni Yunho na mali pala siya, kaya humingi ito ng paumanhin kay Jinwoo. Lumapit si Yunho kay Park Hee-jin at tinanong kung sino si Jinwoo, bakit mainit ang ulo ng taong iyon. Sagot ng B-rank hunter na hindi rin niya alam dahil pagkatapos nito pinatay ang boss, sumigaw daw ito ng 3 beses sa bangkay ng boss. Humingi naman ng paumanhin si Sangmen kay Yunho sa inasal ni Jinwoo. Marahil pagod daw ito pero hindi naman daw ito masamang tao. Sagot naman ni Yunho na walang problema daw sa kanya. Bakit hindi ito nagawang ma-recruit ni Sangmen? Naisip ni Yunho ang inasal ni Jinwoo sa kanya na naging confident ito sa harap niya. Bilang isang Esrang Hunter na parang naramdaman niyang handa siya nitong putulan ng braso anytime. Sinabi ni Yunho na handa niyang ibigay ang full support kay Sangmen para lang makuha si Jinwoo papunta sa kanilang guild. Lumipat ang eksena kung saan hinatid ni Jinwoo si Sung-ai pauwi. Kaya pala mainit ang ulo ng ating bida dahil 3 beses siyang na-field sa pag-extract ni Baroka. Kaya nagtataka siya na ganun nga ba talaga ang layo ng agwat ng lakas nila dahil hindi niya ito magawang ma-extract. Subalit kahit nabigo siya, napuha naman niya ang dagger ni Baroka na isang Class A dagger. Nahatid na ni Jinwoo si Sung-ai at tinawag siya nito na isang opa. Nagpasalamat si Sung-ai sa araw na ito kay Jinwoo habang namumula ang pisngi nito at magkikita na lamang daw sila mamaya. Napansin ni Jinwoo na 3:50 AM na pala at ngayong araw ay muli na naman silang mag-raid ng Syrup Dungeon kasama si Jinwoo. Kinaumagahan nagulat si Jinwoo
dahil kinuha siya ni Jinwoo sa bahay para maaga nila masimulan ang raid. Siya na daw ang bahalang mag-pick up kay Jinwoo since tinutulungan naman siya nito. Sinabi ni Jinwoo na pumunta na sila dahil mayroon pa silang pipick upin. Tinawagan ni Jinwoo si Sung-ai na mag-antay na lamang sa labas dahil pipick upin na lamang siya. Nagulat si Jinwoo kung paano nakuha ni Jinwoo ang phone number ni Sung-ai at parang nag-uusap daw ang dalawa na mayroong malalim na relationship. Dumating na sila sa hotel ni Sung-ai at nagtanong nga itong si Jinwoo na tatawagin na ba niya na sister-in-law si Sung-ai mula ngayon. Nagtataka naman itong si Jinwoo sa mga sinasabi ni Jinwoo at sinabing si Sung-ai daw ay kaibigan ng kanyang kapatid. By the way mga lods, tinatawag ni Jinwoo si Jinwoo na isang brother, kaya niya tatawagin na sister-in-law si Sung-ai. Dumating na si Sung-ai at mukhang naka-formal ito habang nagbablush ang pisngi dahil kay Jinwoo. Pumasok na siya sa kotse at nag-say hello kay Jinwoo bilang paggalang ng kanilang raid captain. Sinabi ni Jinwoo kung nakatulog ba itong si Sung-ai kagabi. Sagot naman ito na nahihirapan daw siyang makatulog kagabi, kaya nagsuggest si Jinwoo na matulog na lamang dito sa kotse. Sinabi ni Sung-ai na si Jinwoo na lamang ang matulog dahil 4 AM na daw itong nakauwi kagabi. Habang si Jinwoo ay hindi alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa kanyang narinig na last night, hindi makatulog, puyat kagabi, 4 AM nang nakauwi at sinabi pa daw ni Jinwoo na kaibigan lang daw ng kanyang kapatid kaya pinagpapawisan si Jinwoo sa kanyang narinig at sinabi niya kay Jinwoo na si Sung-ai daw ay isa pang menor de edad. Nagulat naman si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin ni Jinwoo. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagsimula ng mag-raid ang dalawa sa loob ng dungeon, habang si Jinwoo ay nagulat sa bagong skills ni Jinwoo since ito yung unang pagkakataon na nakita niya ito. Sinabi ni Jinwoo na mahirap i-explain, subalit pwede niya itong utusan kahit sa mga simpleng gawain lamang. Kaya kahit sa pagkuha ng mga mana crystal ay may katulong na rin itong si Jinwoo kahit natatakot siya sa mga shadow soldier. Sa sumunod na araw ay sa wakas natapos na rin ang 19 raids ni Jinwoo at lumipat ang eksena sa Eastern United States. Isang A-rank raid dungeon ang isinagawa at naking gulat ng isang A-rank hunter na si James sa kanyang nakita dahil inubos ng isang hinihinalaan niyang monster ang kanilang attack force na mag-isa at isa daw itong human-type monster. Nung una daw ay nagtataka siya dahil wala silang nakita kahit isang monster sa loob ng dungeons. Subalit, noong nakarating sila sa kwarto ng boss, isang human-type monster ang kanilang nakaharap. At kung iisipin ang inilabas na enerhiya ng nag-iisang human monster ay katumbas ng isang A-rank dungeon ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya napaka-imposible daw para sa nag-iisang monster lang na may ganito kalakas na kapangyarihan. Sinabi ng hinihinalaang monster na hindi naman niya pinatay ang mga kasama nito. Ninap out lang niya ito para mawalan ng malay. At sinabi niya na huwag itong magalala dahil hindi naman talaga siya isang monster. Isa siyang tao. Marahil hindi sila nagkakaintindihan dahil isa siyang Koreano at gusto na niyang umuwi sa bahay. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-follow sa ating page. Salamat! 大きな出ちゃう。動きました。私たちのこと、出たんです。気になってた。